Kakadrop pa lang ng pinakabagong spoiler ng One Piece, Chapter 1188. At isang bagay ang siguradong masasabi ko, posibleng ito ang isa sa pinakamalaking plot twist sa buong final saga. Dahil sa unang pagkakataon, si Imo mismo ang nagbitaw ng isang katotohanang kayang baguhin ng lahat ng pinaniniwalaan natin tungkol kay Joy Boy. At kung akala nyo na naging halos invincible si Luffy matapos makuha ang Gear 5, ipinakita sa chapter na ito na napakalayo pa ni Luffy sa tunay na tuktok ng kapangyarihan Imo. At hindi lang yon, punong-puno rin ang chapter na ito ng mga eksenang posibleng nagsisilbing foreshadowing sa magiging ending ng One Piece. Mula sa misteryosong underwater color spread ng Straw Hat Pirates hanggang sa isang bagong nakakabaliw na paggamit ni Luffy ng Gear 5 at isang napakasakit na callback sa laban niya kay Crocodile sa Alabasta na muling naglagay sa kanya sa bingit ng kamatayan. At sa dulo ng lahat ng iyon, isang linya ang mula kay Imo ang tuluyang nagpabago sa paraan ng pagtingin natin sa legend na si Joy Boy at sa propesya ng Sun God Nika. Kaya sa video na ito, isa-isahin nating himayin ang 4 na pinakamalaking revelasyon sa chapter na ito. Uumpisahan natin sa mga nakatagong pahiwatig sa underwater color spread ng Straw Hat Pirates at kung bakit naniniwala ang maraming fans na may koneksyon ito sa nalalapit na paglubog ng mundo. Susunod, pag-uusapan natin ang kakaibang bagong transformation ni Luffy sa Gear 5 at kung ano ang tunay na kahulugan nito. Pagkatapos, susuriin natin ang kauna-unahang malinaw na sulyap sa ngiti ng tunay na Joy Boy at kung bakit tila hindi pa rin ito makalimutan ni Imo kahit lumipas na ang 800 taon. At panghuli, aalamin natin kung bakit ang huling sinabi ni Imo kay Luffy ay maaaring tuluyang bumasag sa matagal ng theory tungkol sa pagiging chosen one ng ating bida at magbago sa direksyon ng buong final saga. Kaya kung mahilig ka sa mas malalim na One Piece theories, mga hidden details at analysis ng bawat chapter, siguraduhin nakasubscribe ka na. Dahil habang papalapit tayo sa katotohanan tungkol sa Void Century, mas lalo namang dumadami ang mga sekreto na ngayon pa lamang unti-unting ibinubunyag ni Oda. Una sa lahat, mapapansin natin ang muling ipinakita ni Oda ang Straw Hat Pirates na nasa ilalim ng dagat. At kung matagal ka nang sumusubaybay sa One Piece, alam mong hindi basta-basta gumuguhit si Oda ng ganitong klaseng color spread nang walang dahilan. Kadalasan may nakatagong mensahe o foreshadowing ang mga ito. Kaya malaking posibilidad na may connection ito sa pangakong iniwan sa Fishman Island, sa matagal ng theory tungkol sa paglubog ng buong mundo o maging kapangyarihan ng ancient weapon Poseidon. At kung pagsama-samahin natin ang lahat ng pirasong ito, posibleng unti-unti nang ipinapakita ni Oda ang magiging koneksyon ng Void sa malaking pagbaha na maaaring mangyari sa huling bahagi ng kwento. Sunod naman, isa sa pinaka-wild na eksena ay nang gamitin ni Luffy ang Gear 5 para mag-transform na parang isang genie habang nakikipaglaban kay Imo. Dahil ang Gear 5 ay nakabase sa imagination at halos walang limitasyon ang paraan ng paggamit nito. Bagay na bagay ang ganitong anyo kung iisipin. Ang isang genie ay simbolo ng pagtupad ng mga hiling ng tao at halos pareho rin ito sa konsepto ng Sun God Nika na nagsisilbing simbolo ng kalayaan at pag-asa ng mga inaapi. Pero kahit gaano pa ka-creative ang mga teknik ni Luffy, malinaw na ipinapakita ng laban na hindi pa sapat para tuluyang malampasan si Imo. Habang mas lumalawak ang kakayahan ni Luffy sa paggamit ng Gear 5, mas lalo namang ipinapakita ni Oda kung gaano kataas ang pader na kailangan pa niyang lampasan. Since si Imo ay siguradong umabot na sa sukdulan ng kanyang kapangyarihan sa tagal niya nang nabubuhay sa mundo, hindi ba? Isa pang napaka-importanting detalye sa spoiler na ito ay sandaling nakita si Joy Boy mula sa mga alaala ni Imo. Ang mas nakakagulat pa rito, halos pareho ng ngiti ni Joy Boy ang ngiti ni Luffy. Hindi ito mukhang simpleng coincidence, sa halip ipinapakita nitong magkatulad ang kanilang spirits at pananaw sa kalayaan. Pero kasabay nito, parang ipinapahiwatig rin na hanggang ngayon ay
hindi pa rin nakaalis sa isip ni Imo ang anino ni Joy Boy, na para bang hangiting yon ay simbolo sa pinakamalaking bangungot na naranasan niya 800 taon na ang nakalipas. Kaya sa tuwing nakikita niya si Luffy, hindi lang niya nakikita ang kasalukuyang kalaban, kundi nakikita rin niya ang multo ng taong minsang muntik ng gumiba ng kanyang paghahari. Pagkatapos nito ay dumating ang isa sa pinakamabigat na simbolismo sa kabanata. Ginawang espada ni Imo ang kanyang spear at pinangalanan niya itong Void. Bago nito sinaksak si Luffy. Kung matagal ka ng fan ng One Piece, siguradong naalala mo agad ang eksena ng Alabasta kung saan muntik nang mapatay ni Crocodile si Luffy sa parehong paraan. Noon, iyon ang unang pagkakataong tunay na ipinakita kay Luffy ang limitasyon ng kanyang lakas. Kaya ngayon, inulit ni Oda ang halos parehong choreography, parang sinasabi niyang nasa panibagong pader na naman si Luffy. Pero ang mas nakakaintriga ang pangalan ng espada, Void. Halos imposibleng hindi ito konektado sa Void Century. At kung totoo ang teoryang ito, maaaring ang kapangyarihan ni Imo ay hindi simpleng lakas lamang, kundi ang mismong kakayahang magbura o magpairal o kumakatawan sa kawalan. Kung ang Gear 5 ni Luffy ay sumisimbolo ng paglikha, imahinasyon at walang hanggang kalayaan, si Imo naman ay eksaktong kabaliktaran nito, ang puwersang nagbubura ng lahat. At marahil ang pinakamasakit na linya sa buong laban ay nang diretsahang sabihin ni Imo na alam daw niyang si Luffy ay hindi si Joy Boy, dahil si Joy Boy ay hindi ganito ka-weak. Napakahalaga ng pahayag na ito mga lods, dahil tila binasag nito ang idea na si Luffy ay isang chosen one. Sa halip ipinapahiwatig na maaaring mas malakas pa ang tunay na Joy Boy 800 taon na ang nakalipas kaysa sa kasalukuyang Gear 5 ni Luffy. Ibig sabihin, hindi si Luffy ang reincarnation o eksaktong kapalit ni Joy Boy. Isa lamang siyang batang nagkataong kumain ng tamang devil fruit at gusto niyang baguhin ang kasaysayan. Kailangan niyang higitan hindi lang si Imo kundi maging ang legendary na si Joy Boy mismo. Napakalaki ng itinaas ng stakes para sa final saga. Kung pagbabasihan natin ang ipinakita sa laban na ito, mukhang hindi na magiging sapat ang kasalukuyang Gear 5 para talunin si Imo. Posibleng kailangan ni Luffy ng panibagong level ng awakening o marahil isang napakalaking Haki Bloom na magpapalakas sa kanya ng higit pa sa naaabot ni Joy Boy noon. Pero ngayon, isang tanong ang naiwan para sa ating lahat. Tama nga ba si Imo? Talagang kulang pa ang lakas ni Luffy para maging bagong Joy Boy? O baka isa lang itong paraan ni Imo para itago ang takot niya sa pagbabalik ng taong matagal niya nang kinakatakutan? I-comment nyo mga lods ang inyong opinion sa ibaba. At kung gusto nyo pa ng mas marami pang One Piece theories at malalim na analysis tungkol sa Final Saga, siguradong magugustuhan nyo ang iba pa nating videos. Kaya huwag kalimutan mag-likes, mag-comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!